Hi guys, mas no na umaga na naman. Ayan, puno na naman ng snow ang paligid. Tingnan nyo, napakataas. Ayan. And si Alvin, kaskas muna. Hindi pa ako makapasok, kailangan tanggalin. Pero mas light na siya, no baby? Hindi na to yung mabasa. Unlike nung una. So madali na siya tanggalin. So tatry ni Alvin mag snowblower. Yun nga lang, baka maabyasan tayo. Hindi kaya pa rin. Kasi ang kapal. So, ayan o. Ang kapal nito. So, overnight kasi siyang bumuhos. Ayan ang backyard namin. Puting-puti. Ay. And patuloy pa rin yung snow. Diba? Ayan. Ito ang gagawin talaga kada umaga. Nagbaon ako ng boots kasi sabi ko may sasakyan naman ngayon. Mamayang hapon ako magko-commute. Pero, ang taas pala ng snow. Baka mabasa yung sneakers. Nakaskas dito sa side ko. Pero okay naman dito sa side ni Alvin. Ayan o, puting-puti. Wala pang nag-shovel dito sa mga sidewalk. Kasi pag bagong buwas talaga ng umaga, ay maya-maya pa yan. Siguro yung schedule nila sa mga properties. Siyempre, pa lang din sila, papasok pa lang. Yung mga binabayaran per hour or yung sa government. Ay, back to work. And dito kami natatagalan pala guys. Maraming sasakyan, di pa makaliko agad. Ngayon ba, may snow? Araw? Ngayon meron, tapos hanggang 10. Ayan, may snow pa mamaya. So guys, ayan pang malakasan na yung jacket ko. Yung pinakauna kong jacket na binili. Sa Eddie Bauer. Hanggang lagpas tuhod. Kasi nga, double digit tayo na negative. And pag uwi ay magko-commute tayo. So kailangan ay protected. Kasi pag winter talaga, ang daming delay sa bus. So dapat ready tayo. Tapos meron tayong gloves. Meron din ako sa leeg. Yung iba ayaw nung nilalagay sa leeg kasi parang nasusuffocate or ayun, parang nahipitan sa leeg. Pero ako, pag nilalagyan ko yung leeg ko, whether yung shawl or yung pang neck lang talaga, yun, nakakatulong talaga na hindi siya malamigan. Yan, covered na covered siya. So yun guys, so para kaming nasa desierto pero panay yelo. Grabe no? Canada pa more. So, mahirap din talaga kung malayo yung bus stop mo dito, no? Tapos, ayan yung makikita mo. Looban to eh. Traffic sa Oo, mag-iiba kami ng daan. Kasi ngayon, alam nyo naman, traffic. May nag-comment nga, nagpupustahan daw sila. Kada first day ng snow, ilang aksidente yung nangyayari. Paano nila mapipilang yan? Ayun nga eh. Baka meron silang source. Maybe malakas sa snowblower ni tatay para easy ka na lang. Hindi ka na magpala-pala. Diba? Grabe yung mga pinapakita namin sa inyo dati summer lang. Ngayon ito balot na sa snow. Ngayong winter. Dito pa naman guys, sa paglooban, hindi yan nililinis ng Government or city. Yung mismong lang talaga, highway. So kanya-kanya silang linis. Dito wala, sino maglilinis niyan? Dito mismong daan na to. Sa highway naman ang meron. Sa highway. Nilalagyan nila ng salt tapos dinadaanan ng sasakyan para
ito sila nagsho-shovel na ng maaga. Kasi liability mo yan, guys. Yan, pag may nadulas, pwede kayo i-demanda. And meron din kami hinahandle sa firm namin, yung mga nadudulas, ganyan. Tapos hindi nag-shovel yung may-ari. Nagpa-file sila ng case against sa owner. Yun. Kaya responsibility mo talaga yan dito. Kaya sa iba kami dadaan pala. Hindi doon sa usual. Dalawa banda. Pero okay lang naman. Ganun pa rin yung time ng dating namin. Pwede namang pinakanan lang tayo eh. Ayan. So anyway, habang nagbabiyahe tayo at alam nyo naman na medyo matagal-tagal ang ating biyahe. Lalo na ngayon na alalay lang tayo sa takbo. Ayan, update nga pala namin kayo sa mga nangyayari and sa mga balita na ating nasasagap. So, may mga permanent resident pathways na naman na nagsara. And this is particular naman sa Quebec. Kaya pala meron akong kababayan nating nakita na nag-post sa parang Pinoy group, Pinoy Canada group, sabi ay pahigpit na ng pahigpit yung nangyayari dito sa Quebec. Kasi 2 programs yan na para sa permanent residency and yan inaalaw yung mga international students na makapag-apply for permanent residency ay nagsara. Ayan o, pause muna ng walang ka-warning. So biglaan na naman itong pinatigil yan ng government ng Quebec. Yan yung Quebec, medyo opposite na namin. Nasa east side na siya ng Canada. Kami nasa west side. And yung Quebec, it's a civil law government. Dito kasi, the rest of the Canada, common law siya. And sila yung French-speaking province. Although yung French naman, part of the 2 official languages dito sa Canada. Pero more strict doon sa Quebec. Kaya nga, pinaprioritize nilang ma-PR yung mga French skills. Yan, French language skills. And dahil nga dun sa sudden na closure ng mga pathways, alam ko it's QEP, yung Quebec Experience Program and RSWP, kung tawagin. 2 programs yun. And yan, very sudden daw na walang choice na yung ibang mag-a-apply sana, kundi wala, ma-frustrate na lang kasi ready na yung documents nila. Kaya lang, bigla-bigla nag-announce yung Quebec na sorry, close na to, or 1 year yung na ititigil yung programa. So, 'di ba, yung iba frustrated talaga, and ngayon may rally or protesta na naman na nagaganap diyan sa Quebec. Yan, syempre naman ay napakasakit din. Yan, napakasakit, Kuya Eddie. Kung maaabutan ka, alam mong qualified ka na, fulfill ka na lang ng requirements, pero biglang ipapahinto nga yung pathway mo. So parang nangyari na rin yan dito sa Alberta and I think sa other provinces. Kung naalala nyo yung AOS and Alberta Opportunity Stream, bigla na lang din yun nag-stop muna. Ayan, habang isinasaayos yun before, and yung mga kasamahan namin or kakilala namin ready na sana na magpasa. So, yan, wala silang choice kundi mag-antay nung panibagong opening or program, which is ngayon under expression of interest na, by points na nga lang. So, nung bumalik siya, iba na yung sistema. Ayan, via points or expression of interest na. So, ganun din sa Quebec, bigla-biglang nag-stop kahit ready ka nang mag-submit, wala kang magagawa kasi wala na yung option to submit. Yan, kahit ready na raw sila with the French language test nila. And sabi pa dito ang dami niya ng sinakripisyo, hindi na siya lumalabas masyado to spend time with friends or family para lang mag-aral ng French language. Alam niyo naman, very important yung French language sa Quebec. And then, nung nakapasa na nga siya and ready na siyang mag-submit, ayan, wala na yung program. Yung QEP kung tawagin. So, very sad and frustrated siya. So, kung iisipin, parang meron na nga siyang French language skill pero parang nawawalan pa sila ng
pag-asa. Kasi nga sobra-sobra yung paghihigpit sa Quebec. Yan, iniisip ko, baka pwede siyang mag-fall sa other pathways. Yan, dito yung sa French category na draw. So, siguro yung QEP lang yung nagsara, and then there will be other pathways or streams na open pa sa Quebec. But still, yun nga, nagvo-voice out na yung mga natamaan ng pagsasara ng program na to. Kaya nagpo-protesta sila, nagrarally sila sa government. Ayan, so with the ongoing weather, siguro naman hindi ganun kalamig sa Quebec, kaya nakakapag-protesta sila. So dito kasi super lamig. Ayan, sabi pa nila dito ay nawawala na sila ng pag-asa. Yan, paano naman daw? Kasi para silang magba-back to zero. So, back to zero when it comes to lilipat ba sila ng province or uuwi na lang daw ba sila sa kanilang mga bansa. So, ganun na lang din yung frustration nila. Parang feel ko nga, yan, nadanasan rin natin yan with all the changes talaga and all the announcements. Mapapaisip ka, lilipat ka ba ng province or uuwi na lang pag nag-expire na yung visa mo, whether study or work permit. So, mahirap talaga guys, pahirapan kahit anong probinsya. Kaya tayo nandito sa Alberta, tinatamaan tayo ng paghihigpit. And ganun din sa Quebec na French-speaking province na, may asset na silang French na pandagdag points sana. Pero, yun nga, geared towards din sila sa pagbabawas ng permanent residency levels. Ayan, so, ang payo na nga lang daw ay pag-aralan na lang din yung ibang pathways na pwede pa sila. Kasi kung tutuusin naman, may asset pa rin silang dala-dala or bit-bit na wala tayo or kami. Kasi yun nga, meron silang French language skills. So, yun na lang nga ang dapat gawin. So, one of the reasons din pala kung bakit naghihigpit yung Quebec is because nakatali to sa pagtaas or pag-grow ng numbers ng international students na nagsisik ng asylum. Alam nyo ba yung asylum, yun yung apply ka before Canada na i-take ka as refugee dahil nanganganib ka sa bansang pinanggalingan mo, you fear of persecution or torture, or there's an ongoing war. So, out of all the total na nag-apply for asylum, 3,000 doon ay galing sa international students na nasa Quebec. So, it's a very concerning number, no? Super tumataas na hindi naman talaga dapat i-claim. Yan, alam nila na strategy lang yon or suggestion ng mga ibang immigration consultants or lawyers, which is hindi tama. Kaya ngayon, naghihigpit talaga sila and kailangan talaga bawasan yung number ng temporary residents. Kaya pahinga muna itong program na to na QEP and the one more other program. So medyo mahirap yun kasi dalawang programs yung tinamaan sa Quebec na sana inaasahan mo after graduating or working for some time. So yun guys, no, pahirap ng pahirap and good luck na lang din talaga sa atin. Kanya-kanya talaga tayong research dito kasi mapa Quebec ka, mapa Alberta, mapa Toronto. Ayan, sobrang dami nang nangyayari and yung mga paghihigpit na nagaganap. Ayun lang muna guys ang update natin, no. Shinare ko lang talaga yung another protesta and kilos protesta na nagaganap sa kabilang bahagi ng Canada. Ayan, balik tayo dito ngayon sa ating biyahe. Ayan. Hindi mo nakita may sumasadsad. May sumasadsad na sasakyan, hindi ko nakita. Ayan. Ito, overlooking. Guys, ngayon lang kami napadaan dito. Medyo, nagdagdag pala ng oras. Ingat din kasi napakadulas. Sabi rin sa comment, kapag sa Vancouver nangyari to or sa BC, nagkakagulo din ng mga sasakyan. Parang nakakalimutan din nila mag-drive. Kasi aksidente rito, aksidente doon. And parang sa Alberta din minsan pag first day ng snow. Kasi sila naman doon, hindi sila sanay na may snow. Very rare.
ang madalas doon ay ulan. Sabi no. Ayan guys, pumupuhos na ng malakas yung snow. Hindi ko talaga alam tong daan na to. Hindi familiar. Daanan na natin to pa nagdo-DoorDash. Nung nagdo-DoorDash daw kami. Siyempre, mag-iiba talaga yung itsura kapag may snow na parang ano. Parang hindi ko alam na Isang color na lang nag-exist to. lahat. Puti na lang. Panay puti. Ito, panay puno, baby. Ang ganda, oh. Ganda tingnan. Diba? Pinadaanan pa to. Parang tayo lang dumadaan dito. Ang ganda tingnan, oh. Parang park. Oh, Stanley Park pala to, eh. Ayun, best Kaya sabi ko, ang ganda. Napunta na tayo dito sa park. Diba? Ang ganda rin ng puno pag nilagyan ng snow. Dati, piknikan. Ngayon, naku, walang pupunta na para mag-picnic. A few inches later. Yan guys, malapit na kami sa work. And palakas ng palakas lalo yung snow. Kailan ba ito titigil? 2 hours pa yata. And ang dami natin nakikitang estudyante nag-aabang ng bus. Grabe dito no, sanay ka talaga mag-antay ng bus para sa pagpasok. Kahit bata ka pa lang, sanay na sanay na. So yung mga bus stops nakita namin may mga students. Kasi ang liliit pa nasa 12 years old siguro yun no. Tapos nandun sila. Hindi mo naman alam kung kailan dadating yung bus. So dapat talaga covered sila yan bago umalis ng bahay. Ayan o. Kita nyo yung snow. Ayan, kita nyo rin yung sasakyan. Diyan lang siya. Kapag ditong super highway, parang delikado mag-park, no? Kasi pwedeng mag-skid yung mga sasakyan. Tapos, ikaw nakapark lang dyan sa gilid. Pwede ka mabangga. So, paano ka niya? Hindi mo alam yung bumangga sa'yo. So, pwede naman yun. Para kang na-hit and run. Okay guys, ayun, natin na natin sa Emma, no. Diyan tayo sa sa work. Buti nakapag-park agad ako. Minsan kasi guys, pag medyo late na, punuan na dito na malapit sa amin. Eh, minsan doon ako nakapark sa malayo. Okay guys, pasok muna tayo. Mamaya na lang ulit. Several song-filled hours later. Guys, pauwi na tayo. Ayan, so hindi naman natin susunduin si Zion ngayon. Actually, bala ko mag-overtime nga, kaso ayun, nakapasa na rin naman kami ng deadline namin ngayong Huwebes. Paspas ako. Kasi nga guys, diba, 2 araw akong absent. So dapat tapos na yun eh. Kasi nga absent tayo, tapos yun na-delay. Pero okay lang naman. Halos karamihan naman sa amin hindi pa rin tapos. Ano kasi yun guys, parang nasa 8 building ata yun. 8 nga ba? Or siyam. Basta 3 yung sa akin dun. Tapos yun, kanya-kanya na dun sa ibang kasamahan ko. Maliliit lang naman siya. Hindi naman siya yung mga malalaking building talaga. Ayan guys, so uwi na tayo. Hanggang dito na lang siguro tong vlog ko. Yeah, see you on the next one guys. Peace.